Ngayong araw nga ay ipagpapatuloy na natin ang matinding bakbakan nila All Might and Stain duo laban sa pinaka-antagonist na karakter na si Tartarus o kilala natin sa kanyang matunog na pangalan na si All For One. Sa bakbakan na ito ay meron tayong makikita ng mga eksena na hindi natin inaasahan at may mga pangakong hindi matutupad. Kaya naman hindi na natin patatagalin to dahil excited na rin akong ibahagi sa inyo ito. Kaya naman simulan na natin. Habang patuloy na hindi maigalaw ni All For One ang kanyang katawan, dulot na rin ng blood curdle na inactivate ni Stain sa kanya. Napagtanto naman ito ni All For One. Habang si Stain ay lumusob na nga rin dito kay All For One habang siya'y nakasakay sa kanyang jet skateboard na maihahalin tulad natin sa sinasakyan ng kalaban ni Spider-Man na si Green Goblin. Binunot nga ni Stain ang kanyang malaking patchy na katana upang ihataw kay All For One. At pagkatapos nga nito ay ikwinento nga ni Stain sa maikling panel na ito ng araw nang siya'y nakikinig sa mga naging usapin nila Shoto at Ida sa nakaraang kabanata. Ito nga daw ay nagbigay sa kanya ng mahalagang konteksto dahil nakita niya ng mga araw na yon kala Shoto at Ida ang katangian ng pagiging isang tunay na bayani. At pagkatapos nga noon ay sinundan niya ang lugar ng pagkawasak dulot na rin ng labanan ni All Might at All For One. Habang siya'y papalapit sa lokasyon nila All For One at All Might ay meron siyang nakitang isang patak ng dugo sa isang tipak ng bato. Hindi nga sigurado si Stain kung kay All Might o All For One ang dugo na nasa bato. Kaya naman inamoy niya ito upang siya'y makasigurado sa pamamagitan ng kanyang naputol na ilong. At doon niya nga napagtanto na hindi kay All Might galing ang dugong ito dahil alam niya ang amoy ng dugo ni All Might. Kaya naman sinabi ni Stain kay All Might sa pamamagitan ng kanyang isip na ngayon alam mo na, hindi ba All Might? Ang dahilan kung bakit nga raw ibinigay ni Stain ang kanyang kaluluwa kay All Might. At pinakita nga dito ang isang flashback ng mga sinabi ni Stain kay All Might nung una nilang pagkikita na maaangkin nga lang daw ng isang bayani ang titulong All Might kapag ang kanyang kaluluwa ay naninigas sa paglilingkod sa iba. At kahit sabihin pa nga nila na ang isang Diyos ay bumagsak sa lupa at biglang dinugtungan nga ni All Might na dapat silang bigyan ng karapatan na gumapang mula sa kanilang buhay. Kaya naman ngayon ay naintindihan ng araw ni All Might ang ibig sabihin ni Stain habang siya'y magpapakawala ng isang suntok kay All For One. Naalala nga ni All Might ang mga sinabi sa kanya ni Stain noon na kapag nagampanan niya nga daw ulit ang pagiging isang tunay na bayani ay puntahan nga daw siya ni All Might upang tapusin ang kanyang buhay sa pagpatay niya sa 40 mga bayani. Kaya naman dapat ay wala nga daw dito si Stain at dapat mabuhay nga daw ito. Kaya nga daw niya ginagawa ang bagay na ito dahil sa pakikipaglaban niya kay All For One ay para niya na ring itinaya ang kanyang buhay sa kamatayan. At kapag nangyari nga iyon ay hindi niya na magagampanan ang mga sinabi ni Stain sa kanya. Habang ito namang si Stain ay nakahataw na ang kanyang katana dito nga malapit sa ulo ni All For One upang hatiin ito na parang isang pakwan. Ngunit bago pa nga tumama ang katanang ito sa ulo ni All For One ay biglang may lumabas ngang dugo sa tenga at mga mata ng batang Afo na naging sanhi upang may activate niya ang kanyang another quirk na tinatawag na first activation phlebotomy na may kakayahang ilabas ang lahat ng dugo ni All For One mula sa kanyang katawan na hindi siya namamatay. At dahil nga rito ay nadodge niya ang mga atake na pinakawalan nga ni All Might at Stain. Ikinabigla naman ito nila All Might dahil sa ginawa ni All For One at napagtanto ni Stain na sariling dugo ito ni Afo. Habang sinasabi ni All For One na nilaan niya nga daw talaga ang quirk na ito upang i-counter ang blood curdle ni Stain dahil alam niya na gagawa si Stain ng hakbang laban sa kanya dahil si Stain lamang ang kaisa-isang assault on Tartarus noon na hindi sumusunod sa kanya. Pinakita nga dito ang isang flashback na kung saan pinupuri si All For One ng mga villain na napalaya ni Tomura. Habang ito namang si Stain ay nagtatago sa kanila, hawak-hawak ang isang papel na may mahalagang impormasyon. Kung hindi nyo pa natatandaan, ito rin yung papel na ibinigay ni Stain kay All Might noong una nilang pagkikita. Habang sinasabi ni All For One na tinakasan nga lang daw sila ni Stain ng mag-isa. Ngunit si Stain ay hindi nagpatalo at sinabi niyang kailangan niya nga lang daw ulit dilaan ang dugo ni All For One. At agad namang dinilaan ni Stain ang dugo na natapon sa kanyang muka. Subalit may lumabas na isang malaking bibig na nagmula sa likuran ni All For One na agad na kumagat kay Stain. Habang sinasabi ni All For One na bobo nga daw itong si Stain
Stain dahil ang anti-gen modification nga daw ay bumubuo ng isang bagong uri ng kalidad ng kanyang dugo. Kaya naman hindi na sa kanya gagana ang blood curdle ni Stain dahil ibang dugo na ang dinidilaan nito. Nilakasan nga ni All For One ang kagat ng kanyang alaga kay Stain na naging resulta upang lumabas ang dugo ni Stain sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sumuka nga si Stain ng dugo dahil dito. Habang nangyayari ito kay Stain ay inaasar naman siya ni Aphro na ang pag-aalis nga daw ng kanyang dugo at ang pagpapalit dito ang magpapalamig sa kanya. Si All Might nga ay agad na lumusob dito nga kay All For One nung nakita niya yung naging sitwasyon ni Stain. Ngunit bago pa makalapit itong si All Might dito nga kay All For One ay agad na winasiwas ni All For One itong si Stain sa pamamagitan ng kanyang alaga. At biglang hinagis nga ni All For One itong si Stain na tumilapon sa ilang gusali at istruktura na masasabi natin na kung normal na tao lang at hindi kasintigas ni Armored All Might ay hindi talaga makakaligtas sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi pa dito na kontento si All For One at sinundan niya pa si Stain kung saan ito tumilapon. Habang ito namang si All Might ay hindi na nakakasabay sa bilis ni All For One. Dahil nga sa bilis ng pangyayari ay napasabi na nga lang itong si All Might na hindi nga daw pwedeng mangyari iyon kay Stain. Si Stain nga ay umabot at tumilapon sa game center na wala ng lakas. Ngunit pagkatapos nito ay mabilis na natunton ni All For One ang kinaroroonan ni Stain. Habang sinasabi ni All For One na kukunin niya nga daw ang blood curdle ni Stain. Si All Might nga ay ginagawa ang kanyang makakaya upang makahabol sa kanilang dalawa. Ngunit dahil sira-sira na ang kanyang armor ay hindi na ito gaanong mabilis tumakbo. Sinabi nga ni All For One dito nga sa nakabulagta at duguan na Stain na malaki nga daw ang ambag niya kay Tomura dahil isa siya sa dahilan kung bakit nag-grow up ang League of Villain. Pero ngayon ay dito na nga daw nagtatapos ang kanyang purpose. Habang si All For One ay magpapakawala ng isang malapitang pag-atake na siguradong tatapos sa buhay ni Stain. Si All Might nga ay wala nang nagawa para kay Stain kundi sinigaw na lamang niya ang pangalang All For One. Sinabi naman ni Stain kay All For One na mali nga daw ang kanyang mga sinabi. Dahil ang bawat membro nga daw ng League of Villain ay isang malaking parte nga lang daw ng isang proseso. Habang pinipilit na itaas na nangihinang Stain ang kanyang mga palad, ay sinabi niyang kahit hindi nga daw siya nakatapos ng high school ay itinuro naman sa kanya ni All Might ang ibig sabihin ng isang tunay na bayani. Kaya naman sa mga huling araw na ito ay sinabi ni Stain kay All Might na ipanalo niya nga daw ito at mabuhay siya. Dahil ang kanyang All Might hindi pa nga tapos sabihin ni Stain yung mga gusto niyang sabihin, ay biglang pinakawalan na nga ni All For One ang kanyang sumasabog na pag-atake kay Stain na agad namang tumapos sa buhay niya. At bumulwak ang napakaraming dugo ni Stain kay All For One. Si All Might nga ay nakarating na rin sa kanilang dalawa pero huli na para rito. At pagkatapos nga nito ay biglang lumingon nga itong si All For One kay All Might upang tapusin na rin ang buhay niya sa pamamagitan ng isang long range attack. Pero bago pa pakawalan ni All For One ang kanyang atake kay All Might ay biglang sumulpot nga ang iilang mga shield ng Hercules dito nga sa harapan ni All For One upang sanggiin ang pag-ataking ito. Nagulat nga si All Might dahil alam niya na nawasak na daw ang sasakyan. Ngunit sumagot naman ng Hercules na ito na nga daw ang kanyang final shield. Kaya naman dapat mabuhay siya pero hindi pa nga tapos magsalita si Hercules ay pinakawalan na ni All For One ang kanyang napakatinding laser beam na tumupok kay All Might at sumira sa final shield ng Hercules. Sa gitna nga ng walang katiyakang pagkapanalo ay may narinig ng boses etong si All Might na nagsasabi sa kanya na ibuhos niya nga daw ang lahat ng kanyang makakaya. At pagkatapos nga nito ay pinakita nga itong si Nana Shimura na nire-reach out ang sugatan na si Toshinori. Napagtanto ni Toshinori na ayun ang master niya pero alam niya na hallucination lang ang kanyang nakikita. At pagkatapos nga nito ay pinakita nga sa hallucination niya itong si Night Eye na nagsasabi sa kanya na wala na nga daw siyang support item at ang kanyang mga paa ay bumigay na kaya wala na nga daw siyang lakas upang lumaban pa. Ngunit ang magiting na si Toshinori ay hindi nagpadala sa kanyang mga hallucination at sinabi niyang pero hindi pa ako patay kaya tara laban pa All For One habang siya'y nakangiti kahit na mapapansin na natin sa sitwasyon niya na talagang wala na siyang laban. Ang batang Aphro nga ay lumulutang sa hangin habang pinapanood niya ang bumabagsak na UA spaceship. Napagtanto nga ni All For One na malapit na siya sa kinaroroonan nila Shigaraki kaya pwede niya nang gamitin ang Go Teleport Quirk.
At dito na nga nagtatapos ang chapter na ito. So grabe, wag naman sanang sayangin ni All Might ang pagsasakripisyo nila Stain at ni Hercules para sa kanya. Dahil nga rito ay masasabi kong si Stain ang pinaka number 1 descendants ni All Might. Dahil nga kahit kaluluwa niya ay ibinigay niya, maprotektahan lang ang reputasyon ng pagiging isang tunay na bayani. Na kung saan ay ayun rin ang simbolo ni All Might. Kaya naman hindi niya hahayaan na babuyin o samantalihin ng iba ang pagiging isang bayani. Dahil para sa kanya, ang pagiging isang bayani ang pinakamahalaga at ang pinaka nagniningning para sa buhay ni Stain. Hindi man naging bayani si Stain ay naging bayani naman siya ng mga tunay na bayani. Para lang naman sa akin. At dito na nga nagtatapos ang video na ito. Sana may natutunan kayo. Ito nga pa lang si Teryo TV at lagi kayong mag-iingat at bye-bye.